dahil wag niyo pong pagsamantalahan ang kahinaan po ng mga kababayan nating mahihirap. Naghihirap na nga, magmamakaawa pa sila para matanggap nila yung ayuda mula sa gobyerno. Tandaan natin, hindi nyo po pera yan, hindi natin pera yan, pera po ng taong bayan yan at dapat po ibalik sa kanila. Marami ring nahinto ng payout sa Surigao del Norte. Nangyari na rin yan sa North Cotabato. Marami na talagang ginagawang ganyan ng DSWD. Huwag naman kayo sasama sa politika. Wala pa eleksyon. Politiko pa kayo kesa sa amin. Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng subscribe? At huwag kalimutang pindutin ang notification bell para ma-notify ka pag may ganito tayong upload. Salamat, kabayan. Second, maalala niyo po na merong JAO, Joint Administrative Order, na last year pa po ito na napag-usapan between offices po, no? Under Malasakit Center, part po kayo ng batas, DSWD, PhilHealth, PCSO at DOH, na pwede nilang lapitan para humingi sila ng tulong, di ba? Para mas mababawasan po ang babayaran sa kanilang pagpapa-hospital. Unang-una, lalapit sila doon sa one-stop shop sa Malasakit Center. Babawasan po ng PhilHealth sa hospital billing, tutulong po ang DOH, at tutulong rin po ang PCSO. At finally po, doon sa JAO na pinag-usapan, ay pwede yung tumulong dapat ang DSWD sa medical assistance program. Kasi ngayon po, di ba, pamasahe lang po ang tinutulong ninyo, financial assistance. So malaking tulong po ito sa mga kababayan nating mahihirap, mga pasyente, na hindi na nila kailangan magmakaawa, humingi ng tulong sa iba't ibang ahensya ng gobyerno pa. Since itong JAO na to, it will allow you to help through medical assistance, no, sa mga pasyente. Kumusta na po ito at nagsang-ayon naman po kayo rito, Mr. Secretary, na makakatulong po ito sa kanila. Aside sa pamasahe, mas mabawasan ang kanilang babayaran sa hospital billing. Yes, Madam Chair. In fact, we are already in receipt of the amended JAO last week from DOH. It's right here now. It's due for legal review lang sa department namin, but I assure you we'll sign it in the soonest possible time. Nakatanggap lang ho namin late last week from the Department of Health that will contain everything that we want from it, na pwede na hugo mag-issue ng guarantee letter ang DSWD on top of the other agencies what they're giving. Sa tingin nyo, malaking tulong rin po ito, mas mababawasan pa ang kanilang babayarin sa ospital. Yes, aside Madam from Chair. Pamasahe, mas makakatulong na kayo through medical assistance. Yes, Madam Chair. That's why precisely in the last meeting, we also reported that social workers have been deployed in all the Malasakit centers from our own records. Kasi we believe nga that it's the first point of contact of patients that need help. Na hindi na nila kailangan magmakaawa pa sa iba't ibang ahensya. Yes, Madam Chair. That's why we have been following this up at nasa amin na ho ngayon. Kakatanggap lang ho namin late last week and then we're reviewing it already and we'll sign it. Naalala ko kasi, Mr. Secretary, last year pa po yan. Ilan pasyente sana ang matutulungan pa niyan kung napirmahan na po yung JAO. Hindi naman para sa atin yan, para po yan sa mga kababayan nating mahirap. Madam Chair, we agree. And unfortunately, the draft came from DOH kasi sila yung lead agency that was drafting it. We've been following up with them numerous times. Kahapon, last week lang ho nila pinadala sa amin and we'll sign it. We'll make sure na sa mabilis na panahon ma-promulgate ho to. Ang nag-craft ho kasi nito is DOH because most of the agencies inside, I believe, are attached to DOH more than DSWD. Parang supplemental kami in nature. But we support it, we agree with it. Madam Chair, baka pwede hong ma-settle na po yan before po na ma-aprubahan po ang kanilang budget po. Yes, Madam Chair, we'll gladly accept the challenge. This week, we'll have the legal office review it, bring it to my table, and sign it. Salamat po, Madam Chair. At itong, maalala niyo po, last year, meron tayong mga pina-follow up po sa inyong opisina. Nagkaroon na po tayo ng ilang pagpupulong at sabi ko na nga the last time we met, sabi ko sa iyo na kayo na hong bahala na alam niyo, nagmamakaawa na ako sa inyo na mabalikan po itong mga mahirap nating kababayan, mga nasalanta ng bagyo noong last year pa.
At sabi ko, kayo na pong bahala, Secretary Rex, kung sa tingin ninyo, qualified naman po ito sila at mabalikan po sila. Ano ba naman yung 3,000 na wag na ho natin silang pahirapan pa. Yun lang naman po ang pakiusap ko sa kanila, sa inyo, sa ahensya. From Secretary to USEC to ASEC, Director, lahat na po ay kinausap na po ng aming opisina kasi kami rin po ang kanilang binabalikan at kinukulit at nakiusap lang po kami sa inyo na sana po ay mabalikan po itong mga qualified beneficiaries na mga nasalanta, mga indigents talaga. Nakikita ko kasi na ongoing naman po ang inyong mga payout sa iba't ibang lugar, no? Iba't ibang rehiyon at iba't ibang rason na po ang nangyari. Sinasabi walang pera, wala pang cash, no? Hindi naman namin alam kung ano talaga yung totoong nangyayari, kung kulang talaga sa cash o ano ba, sino bang inyong priority sa pagbabayad po o pagpe-payout. Ako naman dito for the end time ay nakikiusap po para sa ating mga kababayang mahirap. Kung qualified naman po, ibalik po natin sa kanila yung pera nila, pera po ng taong bayan. Kaya nga po tinawag na AIX, Assistance to in Crisis Situation. Ibig sabihin, naghihirap po ito. Hindi naman pipila yan ng napakahaba, hindi po magpapainit at magpapaulan yan kung hindi naman po nila kailangan yung tulong. So, sobra-sobra naman po siguro ang pondo ng DSWD sa ngayon. Kahit na nasa Oktubre na ho tayo, andyan naman po yung mga iba't ibang programa ninyo. Pakiusap ko naman sa inyo noon pa na hindi po maging selective. Sabi ko nga, pera po ng taong bayan niya. Pakiusap ko lang po muli for the end time na ibalik po natin sa kanila, Mr. Secretary. Madam Chair, I assure the committee that wala hong selective. Dumadaan ho yan lahat sa lente ng social worker natin. Sa katunayan yung mga referral na ho yun, ongoing ho tayo, patapos na nga ho. We've already appraised the office of Senator Go. The only reason kaya ho natatagal yan minsan kasi nagdi-duplicate ho tayo, yung mga pangalan ho, minsan nakatanggap na. Kasi hindi naman ho ibig sabihin na pagka nandun sila sa listahan, kaagad qualified, tinitignan ho na buti ng ating mga social worker ho yan. Basta ang assurance ho natin, tatapusin ho to sa madaling panahon. We've already settled a lot of them. Binalik lang ho namin yung ibang listahan sa mga LGU na nag-refer kasi may mga iba doon na payout na namin, yung mga individual at meron tayong lockout period. So sinisigurado lang natin na oo, tutulungan ho natin pero sisiguraduhin rin ho natin na sumusunod tayo sa alituntunin ng departamento pagdating sa mga deduplication para hindi na dodoble. Kaya sabi ko, nasa inyo na po ang validation. Sana hindi umabot ng isang taon ang pagbabalidate po dito sa mga listahan. More than 1 year na po, 2023 budget hearing po yun para sa 2024. Nalala ko, dito rin po sa Senado. Dumating na tayo sa plenaryo. Ngayon po, nandito na tayo sa budget hearing ng 2025 budget. Baka kukulangin pa yung pamasahe nila sa follow up po sa inyong mga opisina. At Secretary Rex, narinig niyo ba yung nangyari sa Zamboanga? Nabasa ko lang po sa Facebook, no? Video showing isang congressman na lumuhod po taking sa regional director ng DSWD sa Region 9 na matuloy po ang kanyang payout. Isang kongresista rin po ito. Nandito yata siya. Nandito ba siya? Ayun, sabi niya, ipaparating raw niya sa komite ang kanyang reklamo, no? So gusto lang nating malaman kung anong totoong nangyari dito, kung hindi mo ba naging selective ang pagpili ng mga beneficiaries. O kailangan pa bang magmakaawa si Congressman Olaso para mabayaran po ang payout, scheduled payout. Nagwawala na po, nagrarally na yung mga tao doon, nagmamakaawa para matuloy po yung payout. Kung qualified naman po sana, ang pakiusap ko naman sana, Secretary Rex, ay maging fair lang po tayo. Sinabi niyo na po na hindi po kayo magiging selective dito sa pag-identify ng beneficiaries. Bakit po na hindi natuloy po ito at na-hold nga, ika nga. I am sure hindi lang po ito nangyayari sa Zamboanga. Mas marami pa pong lugar na nangyayari rin po ito na hindi natutuloy yung payout. Ano ba ang totoong rason dito?
kung hindi ho ba naging selective ang inyong opisina sa pagpili. Kung bakit kailangan pang magmakaawa ng isang kongresista para matuloy po yung payout sa mga intended indigent beneficiaries. Madam Chair, una po sa lahat, hindi ho naging selective ang departamento natin. Ang mga social worker ho natin ang sumusuri niyan. Pagka nagbigay ho ang kongresista o ang kahit na sinong partner na ng referral list, binevet ho natin mabuti yon. Lahat ho naman maraming nagre-refer. That time, si Congressman Olaso submitted the list and a couple of days before his supposed payout, sinabi na ho namin sa kanya na hindi pa ho kami ready mag-payout at hindi pa ho tapos yung pagsusuri ng listahan na yon. We have to be careful. But we also assured him, at alam niya ho yon, we assured him na hindi magaganap yung payout na yon pero hindi ibig sabihin na hindi magpe-payout. Tinatapos lang ho natin yung pagsusuri at pagve-vet ng listahan. That's our conversation with him and he even acknowledged that. Kaya nga sinabi namin, wala naman hong nakaschedule na payout that day. Wala pong galing sa inyo, RD. I'm just begging you. Actually, he's here together with Mayor Beng Climaco. They're all here to complain. At saka hindi naman alam naman natin na hindi lang yan ang kauna-unahang pagkakataon na nangyari yan. Marami ring nahinto na payout sa Surigao del Norte. Nangyari na rin yan sa North Cotabato. Marami na talagang ginagawang ganyan ang DSWD. Huwag naman kayo sasama sa politika. Wala pa eleksyon. Mas Sir, no. politiko pa kayo kesa sa amin. Madam Chair, no, we told Congressman Olaso ahead of time na hindi ho matutuloy yung payout kasi hindi pa ho kami tapos dun sa pag-vet ng listahan ho niya. Ito pa, Sec. Rex, I'm sure, galing po kayo sa political family. Kapatid mo, tumatakbo. Fortunately, wala naman sigurong kalaban. Hindi ka ba naging selective sa pagpili ng pagbibigyan mo ng mga ayuda, no? Halimbawa, Quezon City, hindi ka ba naging selective sa pagbibigay ng AIC sa mga officials doon sa pag-identify nila? Alam mo, Secretary Rex, alam mo, bilog naman ang mundo. What if ikaw na yung kandidato pagdating sa 2028? And I'm sure darating naman yung puntong gano'n, no, na magiging kandidato ka muli kasi you belong to a political family. At alam niyo naman nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ang Valenzuela ay kung anong mga pangangailangan doon sa inyong ospital, sa inyong dalawang ospital, sa mga indigents doon, when you were still the mayor, nagkapalitan na lang kayo ng iyong kapatid, ay binibigay talaga what is due, especially doon sa mga indigents. Yung talagang mga kababayan nating mahihirap po. Matagal na rin po kayo sa local government. Alam nyo naman po yung sino talaga yung deserving at nangangailangan. Yun lang po ang pakiusap ko sana. Hindi po ito maging selective kayo sa inyong position at hindi po ito, gaya ng sinabi ni Madam Chair, Senator Amy, na hindi po ito magagamit sa politika. Dahil tandaan po natin, darating rin po ang panahon na maaaring kayo rin po ay maging kandidato at kung ano bang mararamdaman nyo na magkakaroon po ng selective yung agencies tapos ikaw hindi ka pagbibigyan. Atin dito sana po ay maging pantay-pantay po ang ating trato at wag ito magamit. Napakalagang opisina po ito, itong DSWD at hindi po dapat magamit ito sa politika. Dahil wag niyo pong pagsamantalahan ang kahinaan po ng mga kababayan nating mahihirap. Naghihirap na nga, magmamakaawa pa sila para matanggap nila yung ayuda mula sa gobyerno. Tandaan natin, hindi nyo po pera yan, hindi natin pera yan, pera po ng taong bayan yan at dapat po ibalik sa kanila. Yun lang po ang pakiusap ko for the end time po sa inyo, Secretary Rex. Sana maging pantay-pantay po ang inyong pagtrato dito.